Chapter 2. Rest Day ko today. At kapag ganitong araw, imbes na sa mamasyal sa mga meal katulad ng madalas na ginagawa ng mga kasama ko kapag day off din nila, sa mga resort ako pumupunta para magpalipas ng araw. Katulad ngayon, nandito ako sa isang maliit na resort sa Pansol. Kaninang umaga pa ako dumating dito pero hindi pa ako lumalabas ng cottage na kinuha ko. Bukod sa tinatamad ako, may personal akong dahilan kung bakit. Palubog na ang araw nang maisipan ko na lumabas. Mangilan-ngilan na lang ang taong nakikita ko na naliligo sa mga pool at pakalat-kalat sa paligid. Pwede na siguro akong lumabas para bumili ng food. Pero bago lumabas, nagsuot muna ako ng scarf at sunglasses. Papasok na ako sa maliit na kainan nang may tumikim mula sa likuran ko. Akala ko nakaharang ako sa maliit na entrance dahil napatigil ako sandali nang maalala ko na hindi ko pala nadala ang wallet ko. Nakahanda na ang apologetic na expression sa mukha ko nang pumihit ako paarap sa taong tumikim sa likuran ko. Para lang ma-surprise nang bumungad sa akin ang mukha na ilang araw ko nang iniiwasan. Parang wala sa sarili na tinanggal ko ng dahan-dahan ang salamin na suot ko. Hanggang ngayon kasi nangangapal pa rin ang mukha ko sa tuwing naaalala ko kung paano ko inamin sa kanya ng harap-harapan na crush ko siya. What? Crush mo ako? Parang hindi naman nagulat si Gov. Gabriel nang marinig niya ang sinabi ko. Pero basang-basa ko ang amusement na gumuhit sa mukha niya, rason para mahimasmasan ako sa mga salita na lumabas sa bibig ko. Parang gusto kong magtago sa ilalim ng kama dahil sa pagkapahiya. Hindi naman mukhang bingi at lalong hindi tenga ang lalaking kaharap ko para i-deny ko ang mga nasabi ko na. Mas lalo lang akong maging katawa-tawa kung magsisinungaling pa ako sa kanya. Hindi ko na po uulitin ang sinabi ko. Basta kung ano man po ang narinig niyo, iyon na yon. Hindi ko napigilan na tumalikod kay Gov. Gabriel para itago ang pagbablush ko. Feeling ko talaga, matutunaw ako sa hiya. Gosh! Bakit naman kasi walang preno ang bibig mo, Arabella? Seryoso, crush mo talaga ako. Ganoon na lang ang pag-eratiko ng tibok ng puso ko nang makita ko na tumayo siya at umupo sa tabi ko. Nakaharap siya sa akin kaya hindi ako makaangat ng mukha. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Gosh! Baka himatayin ako. Hindi ko na nga po uulitin na putol na lang bigla ang pagsagot ko sa kanya nang hawakan niya ako sa magkabilang pisngi para iangat ang mukha ko. Kinilabutan ako nang maramdaman ko ang init ng mga palad niya. Feeling ko, may hindi mabilang na boltahe ang damaloy mula sa kamay ni Gov. Gabriel na pumasok sa buong katawan ko. Hindi ko maintindihan ang animoy kiliti na hatid niyon sa kaibuturan ko. Wala namang masama sa crush. It's a normal feeling. May kasabihan nga na alien lang daw ang hindi nagkakaroon ng crush, mahinahong paliwanag ni Gov. Sa akin, I don't know. Para lang siyang nagpapayo sa nakababatang kapatid niya kaya siguro unti-unting nawala ang hiyang nadarama ko. But there is also a saying that crush is a strong feeling of romantic love for someone that is not usually expressed. Okay na sana ang sinabi niya noong una kung hindi lang niya dinugtungan pa. Lalo tuloy akong namula dahil kuhang-kuha niya ang ibig sabihin ng totoong nararamdaman ko para sa kanya, yes po. But it does not last a long time, hindi makatingin ng diresto kay Gov, na depensa ko. Buti na lang talaga at familiar din ako sa kasabihan na iyon. Kung ganun, kailan mo pa ako naging crush? Amused na tanong niya sa akin. Kung pwede ko lang sabihin kay Gov. Gabriel na 12 years old pa lang ako at unang beses ko pa lang siyang napanood sa TV na naglalaro ng basketball ay crush ko na siya. Pero baka matuno na talaga ako sa hiya kapag nalaman niya na siya ang first ever crush ko at hanggang ngayon ay wala akong ibang hinangaan na lalaki maliban sa kanya. Kaya kung totoo man ang sabi ng iba na hindi raw tumatagal ang crush, baka hindi na lang simpleng paghanga itong nararamdaman ko para sa kanya. Last year lang po, Gov, layong first day ko sa bahay ni Sir Luigi at nakita ko po kayo, sa halip ay pagsisinungaling ko. Kailangan ko siyang bigyan ng sagot. Malakas ang kutob ko na hindi niya ako tatantanan sa ketitanong hanggat hindi niya nalalaman kung kailan nagsimula ang attraction ko sa kanya. Pero don't worry po kasi patapos na rin itong pagka-crush ko sa inyo. Kasi na-realize ko na masyado po kayong matanda para sa akin. You're 30 tapos 20 lang ako. Pumalatak si Gov. Gabriel, kitang-kita ko na parang hindi niya alam kung ano ang i-react sa sinabi ko.
Bam o kasara ang bibig niya. Rebella naman. Kung hindi ka lang talaga cute, magtatampo na ako sa'yo. Ilang beses mo nang ipinamukha sa'kin na matanda na ako. 10 years lang naman ang age gap natin. Hindi niya napigilan ang mapasimangot. But he's so handsome pa rin. And besides, hindi naman masama ang humanga sa mas matanda o mas bata sa'yo. Dahil wala namang age requirement pagdating sa love o kahit sa crush, di ba? Napapahiyang nag-iwas uli ako ng tingin. Pero nagawa ko pa rin na tumango para mag-agree sa huling sinabi niya. I know po, pero hindi lang naman yun ang rason kung bakit ayaw ko na kayong maging crush, isa na po dun ang estado natin sa buhay. Tumango na lang uli ako dahil sa mabilis na sagot niya. Tiningnan ko siya. Governor at sikat na basketball player po kayo habang simpleng katulong lang ako. Mayaman po kayo at mahirap lang ako. Marangal na trabaho ang pagiging kasambahay kaya hindi mo dapat na nilalang lang. At mas lalong walang masama sa pagiging mahirap, lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na namumuhay ka ng marangal, puno ng kaseryosohan na tinitigan ako ni Gov. Gabriel, sinabi ko naman sa iyo noon na lahat ng tao ay pantay-pantay, di ba? Inabot pa niya ang ulo ko at hinaplos ang buhok ko. Hindi ko naman po iyon nakakalimutan. Kung ganun, hindi mo natatapusin ang pagka-crush mo sakin. Bakas ang pidgel ng ngiti sa mga labi niya. Siguro natatawa na rin siya sa ganoong linyahan ko na parang pambata lang. Nagbablush na napakamot na lang ako sa ulo ko. Pero hindi po ibig sabihin na pwede nyo nang gawin ang kahit ano sakin dahil lang crush ko kayo. Of course. Naaaliw na tumanggaw siya. Bakit mo ba kasi nasabi na may gagawin akong masama sa'yo? Gusto ko lang naman na tulungan ka sa ginagawa mong pagsusort nitong mga pinaglumang gamit ko kaya pumasok uli tayo rito. Automatikong nakagat ko ang aking ibabang labi at saka napatungo lalo akong nakaramdam ng hiya dahil sa pagiging green-minded ko. Tapos itinulak ko pa siya. No worries. Dahil walang ibang makakaalam na crush mo ako. Kahit al Luigi, kinindatan ako ni Gov, Gabriel. Secret lang natin to, nangiti ako kahit medyo nahihiya pa ako sa kanya. Ang cool niya kasi. Expected ko noon pa man na magagalit o malilang siya sakin kapag nalaman niya na crush ko siya. Syempre, sino ba namang gwapo, sikat at mayaman na lalaki ang kikiligin sa isang katulong lang, di ba? Still, nahihiya pa rin talaga ako. Feeling ko, after malaman ni Gov Gabriel ang feelings ko sa kanya, hindi ko na siya kayang harapin uli, itutuloy ko na po ang pagsusort sa mga gamit niyo baka po kasi dumating na si Sir Luigi at sunduin ako. Tumayo na ako para makaiwas sa kanya. Pero mabilis niyang hinuli ang kamay ko. The feel of his rough and huge hand against mine made my knees weaken. Sinubukan kong pigilan ang pamumulan na naman ng buong mukha ko. Ngunit naramdaman ko pa rin ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko nang lingunin ko si Gov. Gabriel at nalaman kong nakatingin na pala siya sa akin. Ang sabi ko nga, tutulungan na kita para matapos ka agad. Hindi na ako nakatanggi ng hilahin niya ako pabalik sa dating pwesto namin kanina, paarap sa mga box. Bising-busy na siya sa paghahalungkat ng mga lumang gamit niya. Samantalang ako, busy sa pagsulyap-sulyap sa gwapong mukha niya. Goodness! Ano kaya ang nasa isip ngayon ni Gov? Ngayong alam na niya ang feelings ko sa kanya. Mapapagod ka kakatayo riyan, antag niya sa akin. Nang tumangala siya, saka ko lang napagtanto na nakasalampak na pala siya sa hig at nagsimula ng mag-sort. Come here. Pinagpagpa niya ang espasyo sa tabi niya. Nahihiya naman ako na tanggihan siya. Baka isipin pa niya na malisyosa ako o kaya ay wala akong balak na tulungan siya sa trabaho na dapat ay para lang sakin. Dahan-dahan na umupo ako sa tabi ni Gov. Gabriel. Pero nagtira ako ng space para hindi kami magdikit na dalawa. Nilingan niya ako at ngumiti ng bahagya sa akin. Do you know that you got me curious? Hindi ka mukhang simpleng babae lang. There was something in you that I can't explain, lihim akong napalunok. Siguro po dahil nga crush ko kayo, kunyari ay biro ko na lang. I'll take that for now, sagot ni Gov, bago niya pinisil ang pisngi ko. Pero wala nang bawian, ha? Crush mo na ako. Nahihirapan na naman akong tumingin sa kanya pero pinilit ko. At okay lang po yun sa inyo. And why not? Patanong din na sagot niya. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa talaga niyang ibulong iyon sa tainga ko. I mean, hindi po kayo naiilang sakin. Tanong ko uli.
Baka po kasi may girlfriend kayo at magalit kapag nalaman na crush ko kayo. Nakapagtatakang hindi mo alam na wala akong girlfriend, baby girl, sagot nito, sabay tawa. Soon pa lang. Nagtatakang napatingin ako kay Gov. Gabriel, daig ko pa ang nabingi sa lakas ng tibok ng puso ko dahil sa pagtawag niya sakin na baby girl. Arabella, sabi ko na nga ikaw yung nakita ko kanina na papunta rito, eh. Napakurap-kurap ako nang marinig ko ang boses ni Gov. Gabriel, saka ko lang naalala na nakatayo pala ngayon sa harapan ko ang lalaking dahilan kung bakit ilang gabi na akong walang maayos na tulog dahil iniisip ko kung para saan ang pagtawag niya sakin na baby girl. Eh, hindi naman niya ako bunsong kapatid. Gov, nandito rin po pala kayo, wika ko at agad din na umiwasing tingin nang maalala kong alam na pala niya na crush ko siya. Bakit po kayo nandito? Bakit? Bawal ba ako dito? Hala, hindi po. Mabilis akong umiling. Pero hindi ko matanong sa kanya kung bakit dito sa maliit at mumurahing resort siya napadpad gayong marami namang malalaki at mas mamahaling resort sa Laguna. Alam ko rin na ilan sa mga iyon ay pag-aari niya. Joke lang. Abot tay nga ang ngiti ni Gov. Gabriel nang pisilin niya ang pisngi ko. Napansin ko lately na paborito niya talagang panggigilan ang mukha ko. Ang totoo niyan, may gusto akong makita. Ilang araw na kasi niya akong iniiwasan, eh. Parang binundol bigla ang puso ko dahil sa kaba. Ako ba ang pinaparinggan ni Gov? At nandito po sa resort na ito ang taong gusto niyong makita. Patay mali siya na tanong ko. Pero imbes na sumagot ay mabilis na hinipit niya ako sa baywang nang may dumating na dalawang babae at pumasok sa loob ng kainan. Hindi ko nagaanong nabigyan ng pansin ang pagtili ng dalawang iyon nang makilala nila si Gov. Gabriel, nakafocus kasi ang isip ko sa braso niya na nakapulupot sa baywang ko. Nakaharap naman ako sa kanya. Kinabahan na naman ako nang maramdaman ko ang parang matigas na bagay sa harapan niya na nakadiin sa puson ko. Ano yun? Bakit ka nagbablush? Amused na tanong niya habang nakatitig pala sa mukha ko. Hindi po. Maghapon lang akong nag-swimming kaya namumula na ang buong mukha ko, paiwas ng tingin na katwiran ko pero narinig ko ang mahinang tawa ni Gov. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi naman siya sumagot pero naramdaman ko na mas hinipit pa niya ako palapit sa kanya kaya lalo akong damaykit sa kung anumang matigas na bagay sa harapan niya. Hindi ko alam kung ano ang itinatago niya roon at sobrang laki at tigas niyon. Parang baril na nakatutok sa akin. Pero hindi ako komportable dahil para akong sinisilaban na hindi ko maintindihan. Excuse me po, Gov. May baril po yata sa loob ng bulsa nyo. Baka pumutok sa akin yan, puno ng kainosentehan na wika ko, sabay atras palayo sa kanya. Nakita ko sa mukha niya na lalo lang siyang natawa sa sinabi ko. Pinisil niya ang chin ko. You're too innocent, but cute, sagot lang niya. Pakiramdam ko mas lalo lang akong pinamulahan. Cute pa ba yung natakot ako sa baril na daladala niya? Paano kung bigla yung pumutok at tinamaan ako? Nahulaan yata ni Gov, ang pinuproblema ko kaya inakbayan niya ako. Huwag kang mag-alala, dahil hindi naman basta-basta pumuputok yung baril ko na sinasabi mo. At kung paputok man yan, hindi yan nakamamatay. Nakakabaliw lang. Lalo akong nahiwagan sa sinabi niya. Pero hindi na ako nakapag-usisa pa dahil iginiya na niya ako palayo sa kainan na sana ay papasukan ko at sa halip ay dinala niya ako sa cottage na inookupo niya. To be honest, hindi masarap ang food sa kainan na iyon, paliwanag ni Gov. Gabriel nang makarating kami rito sa cottage niya. Nagulat pa ako dahil hindi ito kalayuan sa cottage na inookupo ko. In fact, tanaw na tanaw ko lang iyon mula rito. Pero mas malaki lang ito ng kaunti. Nang buksan niya ang pinto ay agad siyang pumasok sa loob habang nakapamulsa ang dalawang kamay sa suot niya na shorts. Nakaramdam ako ng pag-alangan na sumunod sa kanya. Wala naman siyang nabanggit sa akin kanina na dito pala niya ako dadalhin. Iniwasan ko nga siya ng ilang araw. Pero heto, mukhang na-corner pa rin niya ako. Napansin yata ni Gov. Gabriel na huminto ako sa pagsunod sa kanya kaya nilingon niya ako, what's wrong? Don't tell me natakot ka sakin. Nakataas ang dalawang kilay niya at may naglalaro ng ngiti sa mga labi niya na animoy pinipigilan lang. Bakit naman po ako matatakot sa inyo? Pilit kong nilabanan ang kaba sa dibdib ko at tahimik na sumunod sa kanya. Agad akong umupo sa pinakaunang couch na bumungad sa akin bago pa man niya mahalata ang kaba sa mga tuhod ko. Good.
Tuluyang gumuhit ang pinipigilang ngiti ni Gov, nang tumingin siya sa akin. Akala ko kasi natatakot ka sakin kaya ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Iniisip ko tuloy kung may nagawa ba akong mali noong huli tayong nagkita kaya bigla mo na lang akong iniwasan. Sandali akong nawala ng isasagot sa sinabi niyang iyon. Hindi ko kasi akalain na mapapansin din pala niya ang pag-iwas ko sa kanya. Akala ko kasi balewala lang sa kanya ang hindi ko pag-imik at pagharap sa kanya sa tuwing dumadalaw siya sa mansiyon ni Sir Luigi. Pero bakit kung makapagsalita ngayon si Gov, parang sobrang affected siya sa mga ginawa ko? Tama ba ang nakikita ko na lungkot sa kanyang mga mata? Hindi po yun totoo, sa halip ay page deny ko nang mabawi ko ang sariling dila ko. Nagkataon lang po talaga na marami akong ginagawa kapag nasa mansiyon po kayo, Gov. Na kahit ang simpleng pag-hi sakin kapag naghe-hello ako ay di mo magawa. O kahit ang pagngiti lang sakin kapag niningitian din kita. Hamaba na naman ang nguso niya. Para siyang bata na nagrereklamo sa nanay. How cute was that? Hayes, pobreng puso ko, lalo yatang na in love sa taong ito. Hindi ko naman po kayo narinig at saka hindi ko rin kayo nakita nang umiti sakin. Yumuko ako ng bahagya at baka mapansin niya na nagsisinungaling lang ako. Hayes, kung alam lang niya kung paano ako natunaw sa simpleng pagbati at pagngiti niyang iyon sa akin noon. Gusto ko nang sabihin kay Gov, na gustong gusto ko rin siyang batiin at ngitian ng sandaling iyon pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Dahil alam ko sa sarili ko na sa tuwing ginagawa ko iyon ay lalo lang nahuhulog ang puso ko sa kanya. Sorry po. It's okay. Akala ko kasi tuluyan mo nang tinapos ang pagka-crush mo sakin kaya iniiwasan mo ako. Naramdaman ko na parang may pagtutol sa boses ni Gov. Sa ideyang iyon kaya napatingin ako sa kanya. At hayon na naman ang napakagwapong ngiti na nakahanda sa mga labi niya nang magtama ang paningin naming dalawa. Bakit kung makapagsalita siya, parang ayaw niya talaga na i-uncrush ko siya? Big deal po ba sa inyo kapag hindi ko na kayo crush, Gov? Puno ng kainosentehan na tanong ko habang nakatingala sa kanya. For sure, hindi lang naman po ako ang humahanga sa inyo. Buong Pilipinas po yata ang patay na patay sa isang Gabriel Contreras, hindi lang bilang isang gobernador kundi bilang isang negosyante at magaling na basketball player. Lumapad ang pagkakangisi ni Gov. Gabriel na hindi ko alam kung bakit. You know, you're right. At hindi lang din ikaw ang babaeng nagsabi niyan sakin. Pero parang ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. And I don't know why. Ha, bakit naman po? Sumeryoso ang gwapong mukha niya nang umupo siya sa silya na katapat nitong couch na inuupuan ko. At sa dami rin ng nagkakagusto sakin, sayo lang ako natutuwa ng ganito, sabi niya na bahagya pang ngumiti sa akin. Hindi ko na naman alam kung ano ang isasagot ko. Iba kasi ang dating sakin ng pag-aamin niyang iyon. Lalong-lalo na sa puso ko. Nag-iwas ako ng tingin nang mapansin ko ang matiim na titig sa akin ni Gov. Gabriel, siguro po dahil alam niyo na mas bata ako at hindi ko kayo pipikutin tulad ng ibang babaeng dyan. Hindi ko alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig ko. But it's too late para bawiin iyon dahil napatawa ko na siya. Wala ka nga bang balak na pikatin ako kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, Arabelle? Naaaliw niyang tanong at alam ko naman may halong biro iyon. Mariin akong umiling. Never pong sumagi iyon sa isip ko, Gov. Alam ko kasi na hindi maganda ang consequences yun. Alam niyo po ba na pinikot lang ng mama ko ang papa ko noon? Ikakasal na sana sa ibang babae ang father ko. Pero that time, isa sa mga katulong nila ang mother ko. Lihim siyang may gusto sa papa ko kaya pinikot niya. Nagkataon lang po na mababait ang lolo't lola ko kaya naikasal ang parents ko nang mabuntis si mama sa kuya ko. But it doesn't mean na minahal na siya ni papa. Medyo naging okay lang sila nang lumabas ako. Pero kahit hindi na nakikipagkita ang father ko sa babaeng tunay niyang mahal, alam naming lahat na iyon pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Mas pinili na lang niya na bigyan kami ng tahimik na buhay dahil mahal niya kaming mga anak niya. Pero ang masakit, kahit sa huling hininga ni mama, alam niya na never niyang naangkin ang puso ni papa. Hindi ko alam kung bakit naikwento ko kay Gov. Gabriel ang malungkot na parteng iyon ng aming pamilya, Lilan lang ang nakakaalam yun, kahit malalapit kong kaibigan. But I admit na after that, wala akong naramdamang pagsisisi na ipinagkatiwala ko kay Gov.
Ang sikreto ng magulang ko. At iyon ang malungkot na tumingin ako sa kanya. Ang ayaw kong maranasan. Kaya never ko pong gagawin ang mamikot o ang mamilit ng lalaking hindi naman ako mahal, kahit gaano ko pa siya kagusto. Sandaling katahimikan ang namayani. Nakatingin lang sa akin si Gov. But I'm sure na may nagbago sa facial expression niya matapos niyang marinig ang kwento ko. Ramdam ko ang simpatiya niya. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na pagmasdan siya. Napakalapit lang niya sa akin ngayon. Abot kamay kong tutuusin. Pero damang-dama ko na katulad ng dinanas ni Mama kay Papa, never din magiging akin si Gov. Gabriel, sino lang ba ako kumpara sa mga babaeng nakapalibot sa kanya? Minsan tuloy, naisip ko na parang nagkamali yata ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Parang lalong naging imposible na mapansin niya ang gaya ko. Hindi ko namalayan na napapikit na pala ako at lihim na nag-wish. Na sana kahit hindi man ako mapansin ni Gov. Gabriel, hindi niya ay take advantage ang nalaman niya na crush ko siya. Dahil baka hindi ko siya matanggihan at matulad ang kapalaran ko sa sinapit ni Mama. For now, kontento na ako na nakakalapit pa rin ako sa kanya ng ganito. Na hindi niya ako iniiwasan kahit alam na niya ang feelings ko. Gusto mo pero ikaw naman itong pilit na lumalayo sa kanya. Sita naman agad sa akin ang isip ko. Are you still there? Pabiro na antag sa akin ni Gov. Gabriel at nang magmulat ako ay huling-huli ko ang ngiti at amusement na nakapaskil sa mukha niya habang nakatunghay sa akin. Kasi kanina pa ako salita ng salita pero hindi ka naman sumasagot. Napapahiyang nakagat ko ang aking labi, sabay kamot sa chin ko. Sorry po, Gov. May iniisip lang ako. Ano nga po uli ang sinabi niyo? Wala. Ang sabi ko, hindi mo naman kailangang mamilit ng lalaking magmamahal sa'yo. Kasi sa ganda at bait mong yan, imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Lalo at bata ka pa. Baka nga marami na dyan ang nakatingin sa'yo at naghihintay lang ng right timing para magpapansin sa'yo, mahabang pahayag ni Gov. Gabriel habang mataman na pinagmamasdan ang mukha ko. Nailang na naman tuloy ako bigla. Hindi ko naman po kailangan ng maraming lalaking magkagusto sa'kin. Dahil ikaw lang ay sapat na, Gov. But how I wish na isa ka sa mga lalaking sinasabi mo. Ngumiti lang siya sa akin. Nagka-boyfriend ka na ba? Lalo akong na-speechless sa ngiti niyang iyon. Paano ko ba ipagpapatuloy ang pag-iwas sa kanya kung ngiti pa lang niya ay lalo lang akong nafa-fall sa kanya? Seryoso ang mukha na umiling ako. Never pa po akong nagka-boyfriend since birth. Strict kasi ang papa at kuya ko kaya iilan lang ang naglakas ng loob na ligawan ako noon. Nagtaka ako nang kumunat ang noo ni Gov. Gabriel, pero akala ko, lolo at lola mo na lang ang kasama mo sa buhay. Leon kasi ang nabanggit sa akin ni Luigi, ha? Napakagatlabi ako. Hindi ko na po kasi kinaya ang pagiging strikto nilang dalawa kaya nagpaampo na lang po ako sa lolo at lola ko. At saka isa pa, palagi naman pong busy ang dalawang iyon kaya wala na silang oras sa akin. Okay nga lang po sa kanila na umalis ako sa poder nila. Mas masaya pa sila na wala ako. Especially si Papa na kasama na niya ngayon ang tunay niyang mahal. Sandaling tinitigan lang ako ni Gov. Gabriel bago sumili ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Same pala tayo. Hiwalay na rin ako sa dad ko simula nang mamatay si mommy. Kaya si lolo na ang kasakasama ko sa buhay since I was young. May bagong family na rin kasi ang father ko at mas happy naman siya dun kahit wala na ako. But that's okay. Nagkibit siya ng balikat. Kasi mas masaya naman ako na si lolo ang kasama ko. Mahal na mahal ako noon. Wala yata akong hiniling o ginusto na hindi niya ibinigay kaya ganun din ako sa kanya. Handa akong ibigay ang lahat ng makakapagpapasaya sa kanya kahit mahirap sakin. Kasi mahal na mahal ko rin siya. Hindi ko namalayan na nakangiti na pala ako habang nakikinig sa kwento ni Gov. Gabriel, ramdam ko ang totoong pagmamahal niya sa lolo niya, Leon ang nasisilip ko sa mga mata niya na nangingsilap. Napakaswerte naman po ng lolo niyo, Gov. Kung gaano rin ho kayo kaswerte sa kanya. Mas maswerte ako sa kanya. If it weren't because of him, hindi ko matutuklasan sa sarili ko na kaya ko palang gawin ang isang bagay na akala ko noon ay imposible. Puno ng kuryosidad na tumingin ako sa kanya. At ano naman po yun? Gusto mo talagang malaman? Nakangiti pa rin si Gov. Gabriel habang titig na titig sa akin.
Bumilis na naman tuloy ang tibok ng puso ko. Siyempre naman po, gusto kong malaman kung ano ang hindi kayang gawin ng isang Gabriel Contreras. I guess for now napapitlag ako nang bigla na lang niyang inabot at pinisil ang pisngi ko. Mas okay kung hindi mo muna malalaman. For sure na bibigyan mo lang iyon ng ibang meaning. Or worst, baka pag-isipan mo pa ako ng masama. Pero soon. Promise, malalaman mo rin. Hindi ko maiwasan na mapasimangot. Ang daya niyo po, Gov. Parang bata na bulalas ko. He just laughed softly. Hindi ka rin naman kasi maniniwala kapag sinabi ko, Tinaasan ko siya ng kilay. At paano naman po kayo nakakasiguro? 100% sure. At huwag ka nang makipagpustahan sa akin dahil matatalo ka lang. At kapag nangyari yun, magkakaroon ka ng utang sa akin. Utang. Ako po, magkakautang sa inyo. Pinandilatan ko siya ng mga mata. I didn't notice na unti-unti na palang napapalagay ang loob ko sa kanya. Hindi ko na maramdaman ang pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Saglit kong nakalimutan na isang sikat na basketball player, bilyonaryo at gobernador ng aming lalawigan ang kaharap at kabiruan ko ngayon. Hindi naman ako nakikipagpustahan, Nagtatanong lang, sabi ko pa sa tonong nagrereklamo. Kaya nga huwag mo nang alamin muna. Masyado pang maaga para malaman mo. Kinindatan niya ako, sabay tayo. At saka isa pa, gutom na ako. Naririnig ko na ang pagkulo ng tiyan ko. Hinimas pa niya ang tiyan sa mismong harapan ko na parabang isa lang siyang ordinaryong tao at magkapantay lang kaming dalawa. Pero imposible yata iyon. Kung sa pagtayo ko pa nga lang ay halos hindi na umabot sa baba niya ang ulo ko. Kung sa height pa nga lang ay cannot be na kaming dalawa. Sa pag-ibig pa kaya, gutom na po pala kayo. Bakit umalis pa tayo sa kainan na yun? Ngumiti lang uli siya sakin. Sinabi ko naman sa'yo na hindi masarap ang pagkain doon. Natikman ko na kaninang umaga. Hindi naman sa pagmamayabang pero mas masarap pa ang luto ko sa pagkain na siniserve nila roon. Marunong po kayong magluto. Hindi ko na naman napigilan na magulat sa nalaman. Na-curious na naman ako sa kanya. Kanina lang nalaman ko na mapagmahal pala talaga siyang apo sa lolo niya. Ibig sabihin, may kakayahan din siya na magmahal ng isang babae. Na imposible ang sinasabi ng lahat na laro lang para sa kanya ang pag-ibig. Ano naman ang nakakagulat doon? Todo ang ngiti na nagbaba ng mukha si Gov. Gabriel para tunghayan ang gulat na reaksyon ko. Tao rin naman ako na may mga kamay, may pangamoy, may panlasa. Na magagamit ko sa pagluluto. Gov, naman, ang pilosopo niyo po. Kunwari nainis ako sa pagiging pilosopo niya. I mean po, bilyonaryo kayo. For sure na marami kayong katulong sa bahay. Baka nga may sariling chef pa kayo na nagluluto ng mga paboritong pagkain nyo. At saka hindi po bagay sa inyo ang humawak ng sandok. Lumawak ang ngiting nakarehistro sa mukha niya. You know what? Napapitlag ako nang bigla na lang niyang abutin ang kamay ko. Tikman mo na lang ang mga niluto ko at saka mo ako ay judge. Hindi pa man ako nakakabawi sa walang paabi na paghawak niya sa kamay ko, kumislat na naman ang puso ko ng pagsalikupan niya ang aming mga daliri habang hila-hila niya ako papunta sa maliit na kusina nitong cottage niya. Did you like the foods? Tanong ni Gov. Gabriel pagkatapos naming kumain ng mga niluto niya. Mag-aalas 6 na kaya parang early dinner na rin namin iyon. Nakangiti na hinimas ko ang aking tiyan. Opo, Gov. Ang sarap-sarap. I'm glad to hear that. May talent po pala kayo sa pagluluto. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na marunong siyang magluto. Siya rin ang nag-prepare ng lamesa imbes na ako dahil cottage daw niya ito at bisita ako. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lang, parang nagkapalit kami ng sitwasyon. Samantalang sa months iyon ni Sir Luigi, siya itong pinagsisilbihan ko. To be honest, ngayon lang talaga ako nagluto. Though, matagal na akong natuto dahil dating chef ang lolo ko bago siya pumasok sa politika. Wow! So, you mean po, ang lolo niyo ang nagturo sa inyo na magluto? Nakangiti na tumanggo si Gov. Gabriel, yes. Bata pa lang, palagi na niya akong isinasama sa kitchen para panoorin siyang magluto. Kahit gaano siya kabisi, si lolo talaga ang personal na nagluluto ng pagkain namin sa tuwing dinadalaw namin siya noong nabubuhay pa si mommy. Kahit noong malaki na ako at siya na ang nag-alaga sa akin.
Kaya lumaki ako sa pagkaing luto ni Lolo at hindi ng sarili naming chef. Nahinto lang talaga ang ganong routine nang magkasakit siya at unti-unti nang nanghihina ang katawan niya. Hindi ko mapigilan na makaramdam din ng lungkot dahil sa sadness na naramdaman ko sa boses ni Gov. Nasisilip ko sa mga mata niya ang lungkot at pag-aalala para sa lolo niya. Patunay lang iyon na talagang mahal niya iyon. Na-amaze din ako sa kwento niya. Matagal ko nang alam na dating senador ang lolo ni Gov. Gabriel, matagal din itong nanungkulan sa bansa. At isa ito sa mga matitinong politiko na pinanghinayangan ng mga taong bayan ng magdesisyon na iwanan na ang politika sa halip na sundin ang udyok ng mga tao na tumakbo sa pagiging presidente o kahit vice president man lang. I know rin na bago naging senador ang lolo ni Gov, matagal din itong naging mayor ng bayang ito. Hanggang sa naging congressman at gobernador din. Sa haba ng panunungkulan nito ay never itong nagkaroon ng masamang record. Ganoon din kaganda at kalinis ang reputasyon nito bilang isang negosyante at bilyonaryo. Kaya siguro ganoon din kabilis pinagkatiwalaan ng mga tao si Gov. Gabriel nang tumakbo din ito sa pagiging mayor noon hanggang sa maluklok din na gobernador. Pero hindi ko alam na sa kabila ng nakakahangang estado sa buhay ng lolo ni Gov, may itinatago pala itong talento sa pagluluto. Katulad din ng isang ordinaryong tao lang. Don't be sad na po, Gov. Gagaling din ang lolo nyo at babalik din ang lakas niya. Hindi ko gustong makita na nalulungkot ang crush ko kaya tinapik ko ang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng lamesa para ay comfort siya. Basta mag-pray lang po kayo palagi. Natatakot lang ako, Arabella. I'm scared na baka kung ano ang mangyari kay lolo. I know he's old na and deserve na rin niyang mag-rest pagkatapos ng mga pinagdaanan niya. Pero hindi pa ako handa, Napatigil si Gov. Gabriel at humugot ng malalim na hininga. Kasi alam ko na hindi pa ako nakabawi sa mga pagkukulang at kasalanan ko sa kanya. I've been a bad grandson to him, you know. Alam ko na nasasaktan ko siya sa tuwing nalalaman niya na papalit-palit ako ng babae sa buhay ko. Gusto niya kasi na mag-settle down na rin ako. Pero hindi ko talaga kaya. At wala talaga akong balak na mag-asawa. Nakatitig lang ako kay Gov. Habang nagkukwento siya, but deep inside, medyo na-hurt ako sa huling sinabi niya. So, tama pala talaga ang sabi ng iba na nakikipagrelasyon lang siya para maglaro at hindi para magseryoso. Nang dahil doon kaya mas lalo akong nawalan ng pag-asa. Pero hindi ko rin kayang bigon at saktan si Lolo, Arabella. Lalo na ngayon sa sitwasyon niya. Tila dinurog ang puso ko nang makita ko ang pagpatak ng ilang butil ng luha sa mga mata ni Gov. Hindi ako makapaniwala na may pagka-emotional pala siyang tao. Hindi ko kayang tanggapin. Pero feel ko na hindi na siya magtatagal. Lalong nadurog ang puso ko. Hindi lang para sa crush ko kundi sa dating senador na tapat namang naglingkod sa bayan. Nabalitaan na nga rin namin iyon kay Sir Luigi na hindi na nga raw maganda ang lagay ngayon ng lolo ni Gov. Gabriel, hindi ko na napigilan na abutin siya at niyakap ng mahigpit. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat nagtitiwala kayo sa Diyos, palagi pong may himala. At naniniwala ako na gagaling pa ang lolo nyo. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagganti niya ng yakap sa akin. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ko at doon niya itinuloy ang pag-iyak. Malakas ang pakiramdam ko na never pa niyang iniyakan ang bagay na iyon. Na ako pa lang ang nakakita ng kahinaan niyang ito. Damang-dama ko liyon habang pinipigilan niya ang paghikbi. Marahang tinapik ko ang likod ni Gov. Gabriel, okay lang po na umiyak kayo. Promise, wala rin pong makakaalam sa bagay na ito. Katulad ng hindi niyo pagsasabi kay Sir Luigi tungkol sa pagkakaroon ko ng crush sa inyo. Sinubukan kong langkapan ng biro ang boses ko para bawasan ang lungkot niya. Hindi nga ako nagkamali na sayo ko sasabihin ang bigat ng nararamdaman ko ngayon, Arabella. Kahit kay Luigi, hindi pa ako nag-emote ng ganito. Sigurado kasing tatawanan lang ako ng gag na yon. Tumigil na siya sa paghikbi at dahan-dahan na kumalas sa pagkakayakap sakin. Thank you kasi nandito ka. Kahit papaano, nabawasan ang lungkot ko. Hindi ko lang kasi maipakita kay Lolo dahil siguradong mag-aalala siya. Mas lalong ayaw ko na ipakita sa mga tao kasi ayokong isipin nila na mahina ang gobernador nila. That's not true po. Pagtutol ko, sabay iling. Hindi porket nalulungkot at umiiyak ay mahina na. Kahit lalaki pa,
Wala namang nagsabi na babae lang ang pwedeng lumuha, di ba? Dahil bato lang ang hindi makakaramdam yun. At hindi po kayo bato, okay. Muli akong lumapit sa kanya at inabot ang kanyang mukha. Bugzo ng aking damdamin ay sinapo ko ang kanyang mukha at pinahid ang mga luha sa pisngi niya na hindi pa tuluyang natutuyo. Tao po kayo, Gov. Normal lang na makaramdam ng lungkot umiyak. Yumuko si Gov. Gabriel at bumantong hininga. I can see that you're right. Sa wakas ay sabi niya nang tumingin siya uli sakin. Nasanay lang talaga siguro akong humarap sa mga tao na palaging masaya at okay lang. Kailangan ko kasing gawin yun dahil ayokong masira ang magandang reputasyon ni Lolo. Napapitlag ako nang bigla na lang niyang itinaas ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Sorry kung sayo pa talaga ako nakapagdrama ng ganito. Hindi sana magbago ang tingin mo sakin, Arabella. Napangiti ako. Magbabago po ang pagtingin ko sa inyo, Gov. Dahil mas lalo nyo lang po akong pinahanga sa mga nalaman ko patungkol sa inyo. Mataman niya akong pinagmasdan bago siya sumagot. Ganon, parang nakakatakot namang magkamali. Baka tutuhanin mo na nga ang pag-on-crush mo sakin. Ano naman po kung tutuhanin ko? Big deal ba yun sa'yo? Pero sa halip na isa tinig ang nasa isip ko ay nginitian ko lang si Gov. At saka ako humugot ng malalim na hininga at tinapunan ng tingin ang mga pinagkainan namin. Magliligpit po muna ako. Maghuhugas na rin po ako bago umalis. Sumulyap ako sa nakasabit na orasan. Gabi na po pala. Baka nakakaistorbo na ako sa inyo. Hayaan mo na ang mga iyan. Ako na ang bahala dyan. Mabilis na pidgel niya sa akin nang akmang ililigpit ko na ang mga pinggan. You're my guest. Hindi kita dapat pinagliligpit at pinaghuhugas ng pinggan. Hindi si Luigi ang kasama mo kundi ako, Pero sino po ang magliligpit at maghuhugas ng mga ito? Kayo na nga po ang nagluto at naghain kanina, Sabi ko nga, ako na ang bahala sa mga yan. Ang kulit mo, nangingiting sagot ni Gov. Gabriel. Napakamot ako sa buhok ko. Pero nakakahiya po. Hindi naman po kayo sanay, huwag ka nang mahiya. Mabilis na tumayo siya at lumapit sa akin. Mas okay kung samahan mo muna ako magpalamig sa labas. May duyan doon. Tambay muna tayo bago ka umuwi, Leon ay kung okay lang sa'yo. Tatambay ako nakasama ka tapos hindi okay sakin. What do you think? Tinaasan niya ako ng 2 kilay nang hindi ako sumagot. Pero okay lang naman kung gusto mo nang umuwi. Ihahatid na lang kita. Napahawak siya sa batok at saka tumingin sakin na parang nahihiya. Naalala ko lang kasi na may pinalamig pala akong vodka sa ref. Pero hindi naman po ako umiinom. Bawal po sabi ng lolo at lola ko. They're right. He winked at me bago niya pinisil ang tungki ng ilong ko. Pangit tingnan sa babae ang umiinom ng alak. Lalo na at kasing bata mo pa. Kaya nga nagpalamig din ako ng pineapple juice, Bahagyang kumunat ang noo ko. Ibig ba niyang sabihin ay para sakin ang pineapple juice na iyon? Pero paano yun nangyari kung ngayon lang naman kami nagkita dito sa resort? Sorry kung pinipilit kitang magstay. Tumawa siya. Gusto ko lang talaga ng kausap ngayon. Maya-maya ay napatango na rin ako. Okay lang po. Wala naman akong gagawin sa cottage. Busog pa naman ako para maligo. Wala rin ako sa mood na mag-swimming. So, bakit ka pala pumunta dito kung wala ka naman sa mood mag-swimming? Tanong sa akin ni Gov. Gabriel nang buksan niya ang pineapple juice in can at iniabot sakin. Pero bago yun ay ang dami na niyang naitanong tungkol sakin na sinagot ko naman dahil ganon din naman siya sa bawat tanong ko. Ako ang nakaupo sa duyan habang kaharap ko naman siya at nakasalampak lang sa lupa. What now? Is this getting to know each other stage? Tukso sakin ng isip ko. I simply smiled. Mas peaceful lang dito kaysa sa mga mall. Kung malapit nga lang sana dito ang dagat, mas gusto ko sa beach. Mas nakakapagbigay ng peace of mind ang dagat, lalo na ang mga alon. You're right. Ngumiti at tumango si Gov. Gabriel. Natunaw na naman ang puso ko nang mahuli ko iyon. Ang sarap niya kasing pagmasdan kapag nakasmile. Kahit hindi naman para sakin ang ngiti na iyon ay parang gusto kong angkinan. Bago pa man ako matulala sa kanya ay pasimpleng kinurot ko na ang sarili ko. Mahilig din po kayo sa dagat? Tanong ko na lang din. Mabilis siyang tumango uli bago tumungga ng vodka. Nilagok niya iyon at nakita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya.
Hindi ko maipaliwanag kung bakit may kakaibang dulot sa sistema ko ang nakita kong iyon. Pero agad akong umiwas ng tingin nang magbaba siya ng mukha at bumaling sakin. Sino ba naman ang ayaw sa dagat, di ba? So, kailan po kayo huling nagdagat? Last week lang. At balak kong bumalik doon sa parating na Holy Week. Gusto ko sanang itanong kung sino ang kasama niya at kung sino ang isasama niya sa pagbalik niya roon. Pero baka naman isipin niya na nasobrahan na ako sa pagiging mausisa. Masarap nga po magdagat sa Holy Week. Kung ganun, sumama ka sakin. Pwede tayong mag-Batangas or mag-Infanta, Quezon. May mga private resort ako dun, walang ligoy na sabi niya. Napalunok ako. Tama ba ang narinig ko? Niyayaya akong mag-out of town ng governor namin. Nahihiya na umiling ako. Salamat na lang po, Gov. Pero hindi po ako pwedeng umalis ng mansion sa Holy Week. Sina Maylin at Ate Cora po kasi ang nakatakda na magbakasyon sa araw na yun. Pwede naman. Ipapaalam kita kay Luigi. Nakangisi na kinindatan niya ako. Matatanggihan ba niya ang boss niya? Tanggalin ko sa kanya ang pagiging CEO kapag hindi kanya pinayagan, hindi ko na naman napigilan ang mapangiti. Sanay na ako sa ganoong burwan ng magkaibigan. Wala pong makakasama si Manang Lolet kapag umalis ako. Kawawa naman yung matanda. Hindi iyon problema. Tumatawa na umiling siya. Ipapahiram ko kay Luigi ang 3 helper namin para lang may makasama si Manang Lolet. Bahagya siyang dumukwang palapit sa mukha ko at tinaasan na naman niya ako ng 2 kilay. Natural na naghurumantado na naman ang puso ko dahil sa bigla-biglang paglapit na iyon ni Gov. Gabriel. Kung hindi pa ako nakaiwas, baka bumunggo ang noo niya sa noo ko. Para na naman akong baliw na kinikilig kahit sa mabangong hininga niya. Hayes, pwede bang matulog sa loob ng bibig mo, Gov? Ano, okay ba sa'yo ang ideya kong yun? Antag niya sakin, sige po. Kayo ang bahala. Kung papayag naman si Sir Luigi, sabi ko na lang at saka nagbawi ng tingin, para hindi na hamaba pa ang usapan. Mukhang wala rin naman siyang balak na tantanan ako sa pagyaya. Pero ang totoo, natutokso na akong itanong kay Gov. Gabriel kung bakit kailangan nitong mag-effort ng ganoon para lang samahan ko siya sa beach. Wala ba siyang mayayaya na ibang babae? Kasi imposible yun. Don't worry. Papayag yun, puno ng kasiguruhan na sabi pa niya bago muling uminom ng vodka. Ngunit sigurado ako na bago iyon ay nakita ko pa ang matamis ng ngiting rumahistro sa kanyang mukha na hindi ko alam kung para saan. Wala naman sigurong magagalit kung isasama kita, di ba? Kapag kuwan ay yuzisa niya uli nang muli kaming magkaharap. Umiling-iling ako. Sinabi ko na po sa inyo na wala akong boyfriend o kahit manliligaw. Sino naman po ang magagalit? That's good. Amused na pinagmasdan niya ako. I mean, mas okay na hindi ka muna nagbo-boyfriend o kahit magpaligaw man lang. Kung ako ang daddy at kuya mo, pagbabawalan ko rin ang sino mang lalaki na gustong lumapit sa'yo. Napasimangot ako dahil katulad din pala siya ng father at kuya ko kung mag-isip. Ako, pagbabawalan nyo. Pero kayo, kabi-kabila ang babae. Parang gusto kong magmaktol. Para kasing hindi ko alam na babero siya kung payuhan niya ako. Iba ka naman kasi. Paanong iba? Bumaling ako sa kanya para lang makita ang seryoso pero gwapong mukha pa rin ni Gov. Gabriel, basta, iba ka, mixing sagot niya bago siya nagbawi ng tingin at sunod-sunod na tinungga ang vodka na hawak. Hindi na muling nagsalita si Gov. Gabriel, hindi ko rin alam kung paano muling umpisahan ang conversation naming dalawa kaya tahimik na inubos ko na lang ang laman ng lata. Pareho kaming walang kibo pero mayat-maya naman ang sulyap namin sa isa't isa. Paminsan-minsan kaming natitigilan kapag nagtatagpo ang mga mata namin. Pero ako ang hindi nakakatagal kaya ako ang unang nagbabawi ng tingin. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakadalawang bote na pala ng vodka si Gov. Gabriel, pero hindi naman siya mukhang lasing. Diretso pa nga ang tingin niya sa akin na nagpakunot sa noo ko. Bakit po, Gov? May dumi ba ako sa mukha? Para kasing natatakot siyang kumurap habang titig na titig sa mukha ko. May sasabihin dapat ako sa'yo, Pero sa kana, seryosong sagot niya at kapag kuwan ay nagbawi ng tingin at tumingin sa malayo. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago siya tumingin sa suot na relo. Gabi na pala, ihahatid na kita. Hindi ko gaanong nolinagan ang sinabi niyang iyon dahil abala ang isip ko sa unang sinabi niya.
Ano kaya ang sasabihin niya dapat sakin? Bakit hindi pa ngayon? Tumayo ako nang makabawi ako sa kalituhan. Huwag niyo na po akong ihatid, Gov. Malapit lang naman po dito ang cottage ko, Ayun, Wika ko sabay turo sa tinutuluyan ko. Hindi pwede. Maraming lalaki dito sa resort. Baka mapag-tripan ka. Tumayo na rin si Gov. Gabriel at lumapit sa akin. Pero okay lang po talaga ako. Ihatid niyo na lang po ako ng Tanaw kung gusto niyo, patuloy na tanggi ko. Nakainom po kayo at baka kayo naman po ang mapag-tripan. Wala pa naman kayong bodyguards. Laminga ako sa paligid. Oo nga, no. Kanina ko pa napansin na mag-isa lang siya rito at walang kasama kahit isang bodyguard. Hindi pa naman ako lasing, Look, kayang-kaya pa nga kitang buhatin. Nagulat ako nang walang gatol na hinawakan niya ang parehas na baywang ko. Ramdam ko ang biglang paglinat ng aking pakiramdam nang maramdaman ko ang mga braso ni Gov, na pumulupot sa baywang ko. Bigla akong natakot gumalaw nang maramdaman ko na naman ang matigas na bagay sa pagitan ng kanyang mga hita nang higpitan pa niya ang pagkakayakap sakin. Gov, nahihiya kong sambit ng magsalubong, ang aming mga mata at huling-huli ko kung paano siya natigilan habang nanatiling nakayakap sakin ang mga braso niya.